Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga balikbayan. Ayan. Di ba, Attorney BG? Pagka ganitong mga panahon, ang dami-dami na nating mga balikbayan. Yes, dahil nag-uuwian na mga tao dahil burr. The burr na. Alam mo naman, pag pumatak na ng burr, Pasko na. Yun. At syempre, ang daming gusto pa rin na bumalik dito sa ating bansa para magpasko at magbagong taon. Yes. Kaya binabati namin kayo at sana po ay tuloy-tuloy kayong manood sa amin kahit na nasa ibang bansa na kayo dahil may YouTube naman tayo at may Facebook, di ba? Yes. Ako po ang inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin, walang iba ang Abogada de Campanilla, Attorney PG Galang. Oh, hello po sa lahat na nanonood sa amin sa Facebook Live, TVUP, tsaka sa Signal 101. Actually, totoo yung sinabi mo, sa Pilipinas nga parang recently lang yung pag-celebrate natin ng Halloween, no? Well, doon sa iba, to observe Halloween. Ako nung lumalaki ako, nung bata ako, walang Halloween. Hindi ko sineselebrate. I'm sorry. Ay, oo nga. Hindi ko Ay, sineselebrate. hindi mo. Pero yung parang mga parties na yan, parang nagsimula lang yan nung, ay Diyos ko, college na lang ata ako, matanda na ako na, nalipasan na ako nung hihingi akong candy. Ah, really? Pero ngayon, medyo na, pero hindi talaga ang main event natin ay always Christmas. Correct. Always. Oo. Pero siguro, bukod doon, dati ang mga puto bongbong, Ay, I love puto mga bongbong. bibingka, talagang December mo lang, naku, pag naamoy mo, automatic December. Pero ngayon kasi all year round, meron eh. Oo nga. Nawawala tuloy yung excitement minsan pag all year round meron, ano? Ay, ano mas gusto mo? Puto bongbong or bibingka? Puto bongbong. Ay, pareho tayo. The violet thingy. Oo, gusto ko Yan. talaga puto bongbong. Oo, loves ko yan talaga, na puto bongbong. Pero gusto ko rin ng bibingka. Ang bibingka dapat ay yung totoong galapong. Ah, yung Kasi di ba Tita G, ay sino nagluluto? Of course, si Direk. Direk, alam mo yan, pag hindi totoong galapong, hindi masarap. Di ba? Pag flowery lang, right? Ay, hindi ko gusto. Gusto ko totoong galapong. Yun masarap. Basta- Well, anyway. Anyway, ako gusto ko puto bongbong. Ayan. Saka gusto ko yung mas covado yun. So, pues, alam nyo na, Ali, bumili kayo ng puto Puto bongbong bongbong, dito. At saka alam mo, Para naman ramdam namin, ang Pasko na, ano ba? Actually, ako- Tita G, ano ba? kahit na available sa year-round, hindi ako kumakain ng puto bongbong kung hindi lang Pasko. Really? Kasi parang hindi ko yun talaga yun eh. Parang hindi... Ganon. Bibingka kaya ko kainin kahit whole year round. Pero ang puto bongbong, hindi naman Pasko, bakit ko kakainin ng puto bongbong? Ay, may ganon ka? Di ba? Parang nasisira ang yung hindi siya masarap kung hindi siya Pasko. Para sa May akin. ganon. May moments ka. moments siya, Sige. season Eto na. specific. From Direk. Ano daw? Ang tagal, nga. Asa na? Araw-araw ay Pasko. Araw-araw Ay, multo project. Ay! Araw. May tama si Direk. Alam na totoo yan, natin ha? yan. Okay. So, Di whole tayo year is natutuwa dyan. Halloween. Kaya Halloween. Totoo naman yan, Direk. Multo talaga ang mga yan. nga. Kung ganun talaga Galing matagal- sa ibaba. Demonyo ba? Di ba? Demonyo talaga. Meron ring araw, meron day of reckoning. I That's hope. true. I always believe in that. But anyhow, meron din tayo mga numbers na pwede ninyong tawagan. Kaya tumawag na kayo. Dahil alam ko magtatanong kayo ng mga milyones ninyo. Go ahead. Sa mga Globe users, it's 0954-310-0331. At sa mga smart users naman, it's 0961-770-8807. Okay, there you have it. Kaya tawag na po't mag-text na bago pa tayo magkaroon ng mas maraming huntahan kaysa katanungan. Oo nga eh. Ito na Sige. ang ating first question. Si Sheila, siya po ay 30 years old ng Laguna. Humihingi lang po ako ng advice kasi po, pumasok po sa bahay namin ang chewing ko at bigla niyang sinuntok ang asawa ko. Kahit hindi naman siya minura or pinatulan. Nasugatan po sa labi ang asawa ko at hinamon pa siya ng chewing ko na lumaban. Mabuti na lang po't naawat ng mama ko kaya hindi na lumala. Pinablatter po namin sa barangay pero ang sabi niya, nag-away daw kami ng gabi at ano daw? Pero ang sabi niya, nag-away daw kami ng Baka gabi nang away yan. nagmura raw ang asawa ko.
Kumbaga, sila yung nagsimula. Okay. Na hindi naman totoo. Ngayon, gusto lang namin sana na bayaran niya ang perwisyo dahil naapektuhan ang trabaho ng asawa ko at hindi po siya nakapasok. Ayaw naman daw niyang makipag-areglo. Ano po bang pwede namin gawin at para managot siya sa ginawa niya? Ano yon? Yung mag-asawang nag-away. O, parang ang sinasabi ng tsuhin niya. Pinagtanggol na nga siya. Oh, hindi, parang sinasabi niya is that nung prior na sumugod yung tiyo, sila yung nagsimula, inaway na siya. Sabi niya, hindi mo totoo namin sinugod kayo nasugod sa amin. So, yung tsuhin ang kaaway pa rin talaga nila. Yes, oo. Kumbaga, okay. sinasabi ng tsuhin, kaya ako sinuntok yung asawa mo, dahil nag-away, minura niya ako nung, kunyari, siguro, nung umaga. I don't know kung kailan nangyari yon, di ba? Na sinabi naman na hindi totoo. So, ngayon, ano pa pwede? Napablatan na nila, di ba? Alam ko, napablatan na nila. Alam mo, kung gusto mo mag-areglo sila, ituloy niyo yung kaso. 'Di ba? Physical injuries. Ngayon, kung ilang araw siyang hindi nakapagtrabaho ang asawa mo, at kung the extent of the injuries, nagpa-medical legal na ba kayo, di sana meron kayo medical certificate on the extent of the injuries of ng yung asawa, kasi doon magdedetermine kung if it's light, less serious, or serious physical injuries. At doon magdedepende yung kaso. So, sa tingin ko, yung suntok, kung suntok, baka slight kasi hindi siya nakapagtrabaho eh. dahil sa suntok. Kasi ang serious physical injuries, may certain number of days that isa sa mga measures is not being able to work for a certain number of days. Pero dapat nagpa-medical legal siya. Oh, pwede na ganun man hanggang ngayon kung kaya, 'di ba? Paano kung wala na yung traces? Well then, kung may pictures, kung merong kaya minsan ang may halaga diyan is documentation. Yes. Oh, 'di ba? So in short, bago ka magdemanda, tingnan mo muna kung ang kung tao may kasi medical mas legal ka at saka pictures ka kasi baka mamaya nawala na Kung lahat. magkapit-bahay kayo, although usually kasi ang criminal cases is not covered by Barangay. lalo na pag mga ganitong bagay. Pwede na kayong dumiretso sa fiscal Okay. sa ganitong bagay. Sige, okay. Ito naman si Gabi ng Quezon City. Magandang gabi sa'yo, Gabi. Magandang gabi Sakto, po. gabi ngayon, Gabi. Ay, iba lang ang iyong Good pronunciation. evening po, Attorney TG and Miss Pariao. Oo. Parang kaboses pa niya yung Gabing kilala natin. Oh, sige, hindi naman siya yon, ano, Hindi naman. nasaan ba Are siya? you Somewhere sure? out there. Oh, yes. Are you sure? Okay. Okay. So, Gabi, anong Opo. problema? Yes po, ask ko lang po sana if paano yung process if mag-report po kami ng nawawalang tao. Missing. Opo, itong nawawalang tao po na to is tatay po ng kaibigan namin. Tapos, pagkapanganak sa kanya, hindi na po siya like Hindi missing. Hindi siya missing. Kasi pagkapanganak sa iniwanan na siya eh. Naghahanap siya ng tatay niya. In short, no? Opo. Okay. Hindi naman missing. Talagang umalis intentionally. Oh, Iniwan akala ko siya yung eh. parang Opo. naglakad lang Parang pag ang umalis gusto- ang bahay, Oh. na bumalik. Ay, missing. Hindi, yun ang missing na, kaya alam ko, missing sa pulis yan. Oo. Pero Opo. ito, gusto niyang hanapin yung tatay niya. Okay. So, ang tanong mo ay paano? Opo, if gusto niya lang naman po malaman if buhay pa ba yung papa niya or may record pa ba or Kilala what niya not. yung papa niya. Opo, meron naman po siyang complete name. Alam niya yung mga kamag-anak ng Oo, tatay niya. alam niya. Yun nga po wala din po ata Yung mama niya, syempre, yung mami niya, syempre, siguro naman, hindi ba niya nakilala ang mga kapatid o yung wala? Hindi po. So, ibig sabihin, nung pinanganak siya, iniwanan na lang siya ng nanay niya. Ay, paano yung nanay niya? Iniwanan din siya? Hindi po. Nasa Yun mama po niya. Walang information ng nanay niya. Oo, walang information, Opo. ganyan. Ano ito, foreigner, yung kanyang tatay? Hindi naman daw po. Parang secretive si mami, ha? Oo, parang, pero, di ba, okay, fine, okay. Ayoko sabihin na si mami ay, alam na kung ano. Pero, wala siyang idea kung sino yung yung nakabuntis sa kanya, yung ama ng anak niya. Pangalan, alam. Pangalan lang? Nawala Gabi. Si Gabi. Gabi? Nagtataka rin ako dyan, ha? Diba? Uy, Oo. tawagan nyo nga interesting yung story, Oo ha? nga eh. Kasi, gusto kong ang malaman. tanong ko doon, ha? Nandiyan pa Gabi? siya. Gabi? Hindi Kasi pa naman parang doon ako nag-uumaga. nagtataka na,
the best source of information, primary, will be Of the mother. course, of Right? Oh, dahil course. siya yung, di ba, she had intimate relations. Aba, ewan ko, I just do not know why. Ah, di ba? Tawagan nyo nga She had ulit si intimate Gabi. Pero kung, di ba, ang mga abogado naman ay hindi investigador. Hindi, ako ang sasabihin ko sa punta ka Jessica Soho. Mga ganon. Di ba si Kaya- Jessica Soho may show na ganyan? Yung to find the miss, di ba meron Ay, ba? para meron ako nakita yung mga- Meron. Wish ko lang. Yun ba yun? Wish ko lang Vida Morales. Sige, iba ba yun? Basta meron ako nakikita rin sa YouTube yung parang, yung recent na nakita ko na, hindi ko na bakit nagpa-pop up sa feed ko yung, nakita niya yung Korean na nanay niya. Oy, nakita ko yun. Nakita mo Oy, yun? nakita ko yun. Yung Naiyak pulis- nga ako dun yung eh. pulis siya. Ay, Ay, yeah, I know pareho tayo that. nakita, oo. I know that. Nakita ko rin yun. Na-intrigue nga ako dun eh. Oy, Gabi! Yung nanay, walang kaalam-alam kung sino yung tsak-tsakan. Unfortunately, yes po. Parang nabuntis lang po siya. So, umalis na po yung guy. Chuchu. Na-tsak-tsakan lang. We don't, may pangalan. Alam niyo yung pangalan? Yes po, nakuha naman po nung Walang friend ko yung picture. May picture. pangalan. Wala din po. Pero, Wala. kung Talagang yun lang nakawa po. na is tsak-tsakan. Napaka-productive naman nung yung... Oo, di ba? Oh, no. Oh, anyway, Ay, ngayon, gusto niya hanapin yung tatay niya. Alam mo ngayon, actually maganda ngayon nung unang panahon, ang hirap makahanap ng tao. Truth. Pero ngayon kasi with all that, parang ngayon nga lang, papansin ko, naiisip ko pala, lumalabas na sa, ano mo yun, yung... Di ko Sa nga alam- feed. Sa feed, di ba? Hindi ko pa nasasabi. Pag, ito, interesado nga ako dito. What do I mean by this? I mean is that parang digital, the world is now so digital, ang hirap na magtago. Okay. kumbaga. So, kanina nung yung wala ka kanina, Gabi, nabanggit namin, kasi ang abogado, hindi naman sila kayang Oo, hindi kayang naman ako mag-investigate, no? Oo. But, where can they find certain people on what agency? Yun na lang siguro. Madaming mga private investigators. Yan. Madaming ganyan. At itong... ganon. Magbabayad sila pa. Ayun na nga, totoo yan. Ang private investigators, actually, kung kukuha kayo ng private investigator, make sure that they are registered sa PNP. Ayan. Kasi- Balak ba niya mag-private investigator? Wala na naman si Gabi. Anyway, Gabi, Baka kung wala nakikinig siyang ka, baka mahina yung signal niya. At saka baka walang means. Oo. Attorney, baka Ang wala mahal lang siyang naman sa private investigator kung may pa-surveillance. Ako na-experience ko na yan. really? Mahal ba yon? Mahal. Mahal. Kasi syempre, 24/7. At May surveillance? Ay, exciting yan, nagpa-surveillance na ah. kami dati. Mahal talaga siya. Kasi may resources siya, may sasakyan sila dapat, meron silang dapat adequate At ang kailangan ay sa amin, ang kailangan ng pag nag-hire kami ng private investigator for our case is that they have to be registered and accredited with the PNP. Okay. Otherwise, the evidence that they have, otherwise, Stalker ka. ito to, ngayon, I'm not kidding. Una, if they're not, they can be, pwede silang kasuhan ng stalking, or yung ganyan, or harassment, dahil ba siya sumusunod. Pangalawa, pagdating sa kaso, kung hindi sila accredited, inadmissible. Di ba? Dahil magagamit yung mga kung ano man yun, dahil hindi sila accredited private Pero investigator. napakahirap mukhang itong si Gabi, may hirapan sila dahil... I'm just saying na, since matagal, pinanganak siya, medyo pag-ipunan nyo kung project talaga niya yung sa bucket list, diba? I'm just saying that a private investigator or any of those, meron naman kasi like here, yung digital, yung hahanapin lang naman, I would suppose that it is not, the cost will depend on what information you need. And I think for this one, hindi naman siya ganun, tracing lang kung nasaan siya, wala Wala ba surveillance. tayong isang government agency? I'm just asking, ha? I am not sure kung meron bang government agency na pwede kang maghanap ng tao na okay, na open? Kasi like, for example, mga Senomar, mga birth certificate, those are privacy. Private, Hindi pwedeng basta-basta mong kunin. Yes, hindi pwede. Bawal 'yon. Bawal, Meron bang iba like paano nila gagawin aside from that? Ako hindi ko talaga maisip. Police lang, PNP lang. So parang missing person nga. Parang missing person. Pero kasi nga, ang pulis,
Will they, ang problema ko dito, hindi papatulan ng pulis tong problema ng kaibigan ni Oo. Gabby. Kasi Wala ano namang yan krimen walang krimen. Oo, walang That's true, krimen. that's true. Oo, so, Anyway, sad Gabby, I'm sorry we cannot parang there help is you. no mysterious circumstance that yung na parang, na, kasi pag missing person, like for example, yung pumunta sa trabaho, hindi na umuwi. Siyempre, Baka may presumption na may nangyari. may nangyaring masama, Oo. papatulan ng pulis, may missing persons Oo, desk oo, sila, di ba? oo. Pero this one is not technically a missing person, abandonment. Okay, ang tanong ko, siguro lang baka lang Gabi, sana nakikinig ka pa. Sa mga media lang talaga ang pwede mo Yes, pakiusapan dyan sa mga ganyang klaseng kaso. Kung wala kang means na kumuha ng private investigator. I'll tell you something, attorney. There are some people that yung identity nila, they really wanted to know who their father, who their mother. Alam mo yun, parang doon nabubuo yung puzzle ng buong buhay nila. Ako ko na tingin ko rin dyan. Di ba? Parang Ano to, nakakasad lang din na hindi niya malaman dahil get- sa kahirapan. Oo nga. But I get the feeling na ayoko naman sabihin pero ayokong paghinalaan. But I get the feeling that the mother of your friend is Nagsisinungaling. not being totally honest. Not saying untruths, but withholding Some information. Some information. Baka hindi pa handa yung nanay. Baka may pagka-bitter ang palaya si Yan. mami. Eventually, kung sana may ay... point ka dyan. Sana ay... Kasi parang kahit papano, imposible na sa akin na... Alam mo kanina tinanong ko, sabi ko foreigner ka ba? Kasi 'di ba, malay mo lang, 'di ba, alam mo na disgrasya ng foreigner or something. or whatever Oo. it is, kung ano man yung circumstances niyan, ang susi talaga niya para dumali ang buhay ng kaibigan nitong si Gabby ay yung nanay. Okay. Meron silang sandali, di ba? kanina Tinitingnan pa ko tayo pa, di ba? nag-uusap. Wait a minute Ayan. Organizations that help find missing people in the Philippines include Orgs. the Philippine Red Cross. Really? Bakit? Hindi ko alam yan. Baka hindi tayo sure. Families of involuntary disappear. Meron palang ganun. May ganyan. I never knew about Oo, it. wala. Ay, kailangan itanong natin kung Philippine Red Cross, di ba the President, Danny Concepcion, the He's a GM, member. is a Red Cross. Yes, oh. So we can ask. Oh, baka meron silang ganun, Kakatuwa Hindi pa naman. yun, ah. Sige, that's something I didn't know also. Anyway, Ah, sige. diba? Tatanungin natin yan ng mga taong Pero nawawala they're sa not Pilipinas. missing, they are, either they're missing. Minsan nga, inisip ko, alam ba ng tatay ng kaibigan ni Gabby na meron siyang anak? Baka hindi nga niya alam yun. Baka, di ba? Baka hindi rin. Oo, Oh, diba? diba? So, Anyway, maraming- ang susi niya na ay talagang nasa ina. Pero alam mo, talagang natutuwa ako. Yung biglang, kunwari nakita niya yung Amerikano, tatay. Tapos, di ba, paano mo hahanap yun? Ang hirap kaya nun. Punta ka para Amerika para hanapin yung tatay Well, mo. with the internet Ang now, hirap. parang mas madali na ata ngayon. Yun nga, nahanap sa Pilipinas, hindi mo pa mahanap. Di ba? Parang nothing is impossible. Sige, sa bagay, See? oo. Okay, go lang tayo dyan. Ito naman si Joy ng Batangas. Siya ay 28 years old. Sumihingi lang po ako ng tulong at payo. Gusto ko pong kunin ng 7-year-old na anak ko na babae na ngayon ay nasa poder po ng lolo niya sa side ng ama. Simula po noong 8 months old siya, ako na po ang nagtatrabaho dahil walang trabaho noon ang tatay niya. Kaya sa mga magulang niya, pansamantalang naiwan ang bata. Ngayon po, gusto ko na siya ng kunin pero ayaw nilang ibigay at sinasabi nila na depende daw po kung gusto ng bata. Hindi po ba ako ang may karapatan bilang ina? Lalo na't hindi naman kami kasal ng ama niya. Sumasali na rin po ang kapatid ng tatay ko, tatay ng anak ko. At natatakot na kung hindi na makuha ang anak ko. Ano pong dapat kong gawin? Ay! Okay. O, Ay, sige. oo. O, sige. Ah, Attorney, hindi sila kasal. talagang sa'yo talaga yan, Joy. As the mother, di ba, of an illegitimate child, in short, you have sole parental authority over your child, no matter the age, as long as minor. Okay, ganito Kasi siguro. wala talaga silang karapatan. Kahit piliin niya yung kung sino man. Okay. Dahil you have sole parental authority. Okay, pakibaba mo nga ng konti, darling. Ay, hindi, itaas mo pala. Sorry. Okay, ang tanong, si Joy kasi ay 28 years old. Okay? Kasi, simula nung 8 months old siya daw kasi ang nagtatrabaho.
at walang trabaho noon yung tatay niya. So, pinaubayan So, niya muna sa mga ano Yes. niya. Ang tanong ko, bakit kaya sila nagkahiwalay? Hindi natin Alam mo, sa totoo lang, attorney ha, ito lang ha, Joy, hindi ako nagsasabi ng ano ha, pero bakit ngayon na siya ay 7 years old, saka mo lang siya naisip na kunin? Dahil kung ikaw ang nagtatrabaho, sabihin mo nang ikaw ang nagtatrabaho, Baka hindi naman sapat ang kanyang kinikita para ano. di natin ba? alam, hindi natin alam. Hindi, ba't naghiwalay sila mag-asawa? Nasaan kaya yung tatay? O, hindi pala sila mag-asawa, magka-partner. Oo. I mean, you get my point, attorney. Oo. There's something na niisip ko lang, bakit nagkahiwalay yung dalawa at kinuha yung bata? There might be something There else. might be. I mean, I'm just saying. I ha. get your point. Kasi ang nangyayari dito is Kasi this- 7 years old na, ang tagal ah. Oh, actually, hindi ko rin naman masisi yung kanyang mga lolo-lola, biological lolo-lola. On the paternal side, dahil syempre napamahal na sa kanila yung bata, sila nagpalaki, di ba? Pero, in terms of what the law. the law is concerned, Joy has the superior Ayan, right. yun lang. Joy has Okay. the superior right. Walang, in fact, pwede siyang magkasunang kidnapping sa mga yan dahil wala silang authority to So kahit anong klaseng isumbat nila sa nanay, dahil sabi niya, ay baka nanlalaki ka, ay baka kasi hindi mo iniwanan mo dito yung baka Wala. ganyan. Okay, the only time that she will lose sole parental if she is proven, and that is a DSWD report, to be an unfit mother. That What is the qualification to be an unfit mother? mataas ang qualifications, mataas ang So, stand- ang example lang hindi ko sinasabing ikaw, Joy, huwag ka magagalit sa akin, ha? Ang sinasabi ko lang is, for example, kasi bata pa, 28, edi siguro 21 years old lang siya nung nanganak siya. So, bata pa siya, what if nagkaroon siya ng ibang partner in life? That is not one An of excuse. That is not one of the criteria na just because you had another partner that you are now going to be an unfit parent or an unfit mother. No, it's not. Okay. Ang ano dyan is, kunyari kung inananakit ka, kung ikaw ay madami yan, pero hindi definitely yung may ibang partner, hindi. Okay. Anyway, Joy, good news for Ayan you. ito, nakalagay na dito. Ate, kung ikaw ay nananakit, kung ikaw ay abandonment. Pero yung abandonment, mukhang hindi naman yan nakalimutan. Feeling ko nagbibigay siya ng sustento Okay. 'Di ba? Anyway, Joy, good news for you. Pero sana pag nasa iyo na yung anak mo, alagaan mo naman ng maigi, ha? Kasi siya nagtatrabaho, pero siguro siya nagtatrabaho, wala siyang Walang nagbabantay siguro. Wala nagbabantay. At siya, kunyari, malamang... Pag nakuha niya ngayon, sino magbabantay? Malamang ang tingin ko dito, kaya naiwan niya sa mga magulang nung tatay. Nagtrabaho siya sa ibang lugar. Okay. Bigyan na kita ng konting backgrounder dun sa ibang mga nakakausap kong ganyan. Kinuha yung bata. May ganyan ako naging kaso dati. Kinuha niya yung bata. Tapos, sumama siya sa lalaki niya. Nung sumama siya sa lalaki niya, ayaw nung bata sa kanya. Ang turned out, sinasaktan pa yung bata dahil nga nagpupumiglas, ayaw. Yung naiingayan na. So, nababatter pa yung bata. Ayan, pag So, ganyan, alam mo yun, parang... that's an abusive, that's abuse already. But Oo. absent any showing na it will happen, you cannot, hindi mo talaga the right of the mother in this case will trump all. Kaya dapat, pagka may mga ganyang kaso, didemanda talaga dapat yung nanay sa ganyan eh. Kasi alam mo yun, di mo naman pala kayang alagaan. Pinasaktan mo pa sa partner mo, ikaw ang dapat idemanda. That's true, but in the case of Joy, since wala Hindi naman, siya ganon. Hindi siya ganon. Okay. Ang tingin ko nga siya na nangyari, kaya naiwan niya, nagtrabaho yan sa ibang lugar eh. At wala namang, di ba? Kasi kung tatama ka dun nagtatrabaho siya, bakit di niya kaya? The only reason I can think of that she lumayo siya para makapagtrabaho. Okay. At kung dalawa lang silang baby ang dala niya, hindi niya kayang magtatrabaho siya at walang mag-aalaga. Tama. So Okay. iniwan niya, baka naiwan sa probinsya, kung nasaan man at nagtrabaho sa Maynila. Anyway, mahalin natin ang ating mga anak. Okay? Hanggang sa muli po ako yung Mare ng Bayan. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, babe, Ma Castro. Ako po yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako yung abogada de Campanilla, si Attorney PG. God bless you all. Bye! Yeah.